Oh. So what's up mga Kalingap? Welcome to my channel, Kalingap Arjon. And wag muna yan, wag muna tayong kalimutang suotahan si Cleohar Santos, matuwang, at siyempre, ang kanyang asawa na si Ate Edna Vlogs at si anong hinaagwaong anak na si Kalingap Rob. At siyempre, paasuotahin ng aking hinaagwaong boss na alalay din ni Kuya Rob, si Kalingap Tata. Ayan o. And dito tayo ngayon ang interview ulit ang nag-iisa kong pinaka-ogi na host na amuan ni Richard Gomez, si Kalingap Tata. So, interview natin siya tungkol sa kanyang buhay at sa mga nangyayari sa kanya ngayon at lalong itong una rin sa views niya. So, tara, interview natin si Kuya Tata at ikikwento niya ang tungkol sa kanyang buhay. Tara, so ayan. Oy, kumusta na Kuya Tata? Ay, Grabe. Ito, ayos lang. pumpugi kaya tayo na. Ikaw nga daw katang kaamustahin ko kasi ang nababalitaan ko yung nangyari sa'yo, ganyan. So, ayun na nga ulit Tata. Pag-usapan natin ng tungkol muna sa buhay mo. Ano ba ang buhay mo ngayon at kamusta ang mga tinutulungan mo? Ang buhay ngayon ay parang parang medyo complicated. Kasi yung mga tinutulungan natin ay yung may mga sakit. Mga sakit. Kaya medyo Isa-isang sumuna, di ba? isa din si Mona na dati may sakit talagang nagtitiis. Pilit lumalaban sa kanyang sakit pero yun. Hindi na kinaya gawa ng sakit niya, hindi malala na po. So kaya medyo malungkot tayo ngayon kasi dalawa ng beneficiary yung nawala sa buhay ko. Dalawa nang namatay. Si Nanay Juicy tapos pangalawa si Mona. So may mga nababasa ako sa mga comment doon na napakadelikado ko daw na vlogger kasi lahat na ng binablog ko ay mga namamatay. Hindi man namamatay, may mga sakit. Nadalapuan ng sakit. Pero hindi naman, sabi ko, hindi naman porket yung binablog ko ay masakit. So, parang ano na din sa akin, parang kumbaga natatakot na sila na baka mangyari din sa mga binablog ko na baka biglang magkasakit din dahil sa pagbablog ko. Kasi bawat binablog ko daw ay nagkakaroon ng sakit. Kaya hindi naman siguro kasi talagang may mga talaga ay may sakit. Kaya alam mo Kuya Tata, huwag mong isipin niya na delikado ang vlogger at saka masama ang vlogger. Hindi man, nababasa ko lang sa mga comment. Pero huwag mong intindihin yun, huwag mong dangdangin kasi na ilalakita ko lang si Kalingap Tata na inaangbait, inaagwao, at higit sa lahat, ang misteryosong lalaki sa lahat talaga. Salamat. Salamat. At saka, dahil sa'yo, alam mo Kuya Tata, dahil sa'yo, natuto ako mag-vlog. At saka, natuto ako mag-edit. Kita mo naman ang mga thumbnail ko, di ba? Tulad sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, di ba may mga advice ko sa'yo, dapat lagi mong itanim sa isip mo na lahat ng mga advice namin ay para yan sa'yo. At syempre, para ma-inspire ka, so lagi ka naming sinasama sa mga vlog namin kay Kuya Rob, kay Kalingap Edo, sa akin, para kumbaga kami yung inspirasyon mo. Paano mag-vlog, paano matuto, malay mo sa sunod na taon o sunod na buwan, isa ka na rin sa charity vlogger na tumutulong, diba? Kaya lagi ka naming kasi para din yan sa'yo. Pero Tata kasi parang may ini-imagine ako sa sarili ko. Ano yung imagine? Na dahil sa'yo, natutuod ko yung pangalan ko. Kaya iniisip ko, nasa itaas ka. Tapos sinasabi mo sa akin, halika na. Humawak ka na sa angay ko at sasabay tayong sisikat. Parang ikaw yung baga hinihila kita pataas. Hinihila mo ako. Ako hinihila ko ni Kuya Rob pataas. Tapos tayong dalawa hinihila ni Kuya Rob pataas. Oo nga, tayong dalawa hinihila ka rin namin. Dito ka sabay ka sa amin. Kasi isa ka sa part sa buhay namin. Kumbaga ikaw kasi naging parte ka na ng buhay namin nila Kuya Rob, ni Edo. Kasi ikaw lagi yung kasama namin. Baga hindi ka na iba sa amin. Parang yung kapatid niyan tulad namin sa'yo. At saka, iniisip ko namin na, yung pantay, yung normal ka sa amin. Normal, hindi yung porket ganyan ka, estado mo ay parang nangdidiri kami. O nandidiri sa'yo ang tao. Hindi kami ganun. Parang, gusto lang namin na mapapasaya ka. Kasama ka namin.
Kasi, ikaw kasi ay wala yung mga magulang mo, kumbaga broken family kayo eh. Yung mama mo nasa abroad, yung papa mo naman ay hindi ko alam kung saan yon. So, parang malungkot yung buhay mo, di ba? Kasi wala kang pamilya. Kaya, So, kumbaga kami yung tumatayong pamilya mo dito sa Kalingap. Ganun. pero tata, alam mo, sobrang ano ko sa'yo, sobrang naawala talaga ako sa'yo. Kasi, buod sa tanggap mo o kahit na ganito yung itsura ko, di mo ako kinakahiya sa buong suotes mo, diba? Ba't naman kakahiya kita? Kasi, parang yung ano kasi, Kasi nag-umpisa naman tayo na ganyan ka, di ba? Oh, kikilala kita na ganyan ka. So, ba't kita kakahiya? Pero kaya tata, Proud nga ako sa iyo eh. Proud na proud ako sa iyo kasi sa kabila ng ganyan yung estado ng ano mo, buhay mo, ganyan yung kumbaga panlabas na, ganyan yung mukha mo. Pero hindi kita kinakaya kasi proud pa ako sa iyo. Kasi kahit ganyan ka, may talent ka eh. May talent ka, pinapakita mo sa buong mundo na hindi mukha yung sukatan ng pagkatao mo, kundi yung talento at yung pusong matulungin sa kapwa, ganun. Hindi ko, ayoko ko tata. Kasi, parang kumbaga, parang sumapi ka sa akin. Kumbaga, natutuwa akong tumulong sa kapwa at tulad mo. At higit sa lahat, yung mga galaw mo, alam na alam ko. Parang sa'yo ko nakuha yung kadaasan ko eh. Oo, kasi, parang ikaw yung yung kapsul ko. Kapag nandiyan ka, dumalakas ako. Oo, parang ikaw talaga yung inspirasyon Kaya ko. hindi ka nang hihina pag kasama mo ko. Oo, alas kayo ni Kuya Raw. Parang lumalakas kapag kasama ko. Oo, tapos si Kuya Raw. Oo. Katulad ko din, pag nakakita ko yung mga beneficiary ko, parang lumalakas din ako pag nakita ko sila. Lalo na pag nakita ko sila na masaya. Ayun, parang Kasi yun ang mission natin. Yun ang mission natin dito sa mundo na habang nabubuhay tayo dito, maghanap pa tayo ng mas deserve na mga matutulungan. Kaya ikaw, kahit na hindi ka man nag-charity sa channel mo, pero para sa akin, kasama ka na doon kasi sinasamahan mo kami sa mga mission namin, sa mga charity works namin. Hindi, ibig sabihin, parte na ako ng buhay nyo at saan ng Kalingap. Sa taong parte na ako ng Kalingap. Oo, ang tagal mo na naging parte ng Kalingap. Hindi mo ba kung kilala, Kalingap ka na. Napapanood na kita kila Bombay noon. Idol lang kita eh. Pero ngayon, ako nang ina-idol mo eh. Kaya tata, kasi yung uso mo kasi husilak, saka hindi ka sumusuo sa mga problema mo. Sabihin natin na atulala ka lang pag may problema. Pero, lagi kang bumabangon. Lagi ko nga sa isip ko, sa sarili ko, na hanggat may pangbigay tayo, tutulong tayo. Tulad ngayon, bumisita tayo kay Lee, kahit na kaunti lang binigay natin, pero para sa kanila, malaking tulong na yun, di ba? Pero malungkot ka kasi parang hindi na tayo yung buhay na di. Ngayon, hindi na tayo, sa susunod, matutuloy na. Matutuloy ito. Oo, matutuloy yan. In God's will. Andyan si Lord eh. Andyan si Lord para, magabay sa kanila. Kasi, may mga time talaga na, medyo, may mga time talaga medyo, na struggle, yung gano'n, yun. Kasi lang tayo dito eh, tao lang tayo na minsan, di natin inasahan na pala nagkasakit si Ma'am Jing, kaya medyo nahinto muna, di ba? Kaya nga. Pero ayun nga, Tats, may itatanong ako sa'yo, dito. Gaano mo ba kamahal si Lee bilang kapatid? Tinutawin ng kapatid? Sino? Si Lee. Tinutawin ng kapatid. Bakit napunta kay Lee? Kasi ang nakansin ko na pagkasama mo sa tinatawin ka ng kuya, tapos siya tinatawin yung kapatid, ano bang masasabi mo, Eddie? Sino ka yung inaamabait na batang na ilala mo? Oo, siyempre naman. Kasi kung di sila mabait, kung di sila sa akin, so siguro, di natin alam kung andito pa ba ako sa kanila or hanggang na lang akong mawala. Pero nakita ko naman sa kanila na hindi pa rin sila nagbabago at dyan pa rin sila. Kahit na maliit man o malaking binibigay natin, pinapasalamatan pa rin nila. Naiintindihan nila yung sitwasyon ko. Kaya sabi ko nga, kahit na maliit man lang, pero tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagtulong, di ba, Le? Ito kaya tata. Inaangayo tong tanong na to. Tungkol ito sa kalusugan mo. Huwag na mahirap. Tungkol ito sa kalusugan mo. Kamusta ba ang kalusugan mo ngayon? Ang pangatawan mo, kumakain ka ba ng gulay? Nakakasait ka ba o hindi? Nakaka-UTI ka ba? Ganyan.
So far naman ay sa awa pa naman ng Diyos, malakas pa tayo. At siyempre, lagi tayong nagpipray kay Lord na sana di tayo magkasakit. At siyempre, sana di tayo maaksidente. Oo. Kasi pag na-aksidente tayo, wala nang rewind. Oo, wala nang... Kung hindi man tayo hindi man tayo mabuhay, 50-50 tayo, hospital. Kaya huwag kang malikot pag nagbibiyahe. Baka madisgrasya tayo. So yun lang, sana bigyan ako ni Lord ng mahaba pang buhay. Kasi marami pa tayong mission, marami pa tayong tutulungan. So yun. Basta mag-pray ka lang kay Lord, mag-pray lang. Pagdadasal ko na sana hutagad at ang mga asawa. Oo, Hanggang tayo. 100 years. So, Ikaw, masamang damo ka eh. Ang masamang damo, mahirap umatay. hirap mamatay. Pero kaya tatawa tayo kung namatay ako, iya ka aya. Oo naman, grabe naman, huwag naman ganun. Ano ba yan? Huwag tayo mag-advance ng, bali. Huwag muna tayo Mas ko na mag-advance kasi thinking sumuna muna ko sa yung mga tata. ganyan. Oo. Namimiss ko na kasi si Muna eh. Pag nawala ka, paano na si So Edeline. Paano si Ate Edeline? Shout out po sa kameraman ko. So ikaw nang wala sa kanya. Ito naman ko na Tats. Ito na ang final question of the earth. Sana masagot mo to. Kamusta ang subscribers at ang views mo? At higit sa lahat, kamusta ang likes at sa comment mo? Dumadami ba? So far, okay naman ngayon kasi medyo talaga ang focus natin ngayon sa pag-charity ay 100%. Kasi pag hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-abot ng tulong, parang hindi kumpleto yung araw ko kapag hindi ako nakapag-charity. So far ngayon na medyo tumaas naman konti. Siyempre nagpapasalamat ako sa iyo na dahil sa iyo ay medyo tumataas din yung views ko. So, masasabi ko ikaw yung lucky charm ko eh. Ako din. Swerte ko. Kaya sana suportahan nyo kami ni Kalinga Art. Hindi ka lang nakitang. Ikaw yung pusa na nagaganto sa akin. Pusa? Pusa na nagaganto. So yan, mga nga, dito na tataos ang aming video. At siyempre, huwag yung ungsawang suotahan ang kanyang YouTube channel, Kalinga Tata. And siyempre sa ang pinakamamahal ng buong Kalinga, si Kuya Val Santos Matuwang, Ate Edna Vlogs, at sa anong pinakagawang anak na si Kuya Rob. And siyempre sana patuloy nyo ang suotan si Kuya Tata dahil nakakatulong po kayo sa kanya upang maraming ang bigay na tulong sa mga natutulungan ng Hilong Isanis, katulad ni Hana, ni Renani, at ng ibang Kalinga Angels. So, At syempre, huwag na lang skip yung ads kasi malaking tulong yun sa beneficiary natin sa ating mga tinutulungan. Huwag niyo pang skip yung ads kasi dyan tayo kumukuha ng pantulong po. Kaya, at siyempre, sana ulit Tata, humabap ang iyong buhay at sana magkaaroon ka na ng iyong magiging asawa. Kasi, at sana, Saan ba? Baka dito lang. Saan? Mahana ulit yan. At siyempre, sana magkaaroon ka pa ng sariling mong bahay. Yun lang. At siyempre, tulungan din usang magkaaroon ng kotse. Yan lang po. So, Sino sasakay natin sa kotse ko? sila, si Melanie. Kausap. So, yan mga kalinga. Dito ako magtataos. Lagi nung tatandaan na mahal kayo ng Panginoong Jesucristo. And shout out nga uala sa kameraman ko, si Edeline, ang nag-iisang konsepsyon kay si konsepsyon ng kalinga. So, paalam. Bye-bye po. Bye. Love you.